brothers and sisters, ano pong sabi dito? After this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that no wind might blow on the earth or sea against any tree. Okay? Ngayon, ano ang sabi doon? What is four angels, mga kapatid? Itong four angels na to, ito ay natapit natin before. Ano to? Ito yung angels na anong sinasabi? Ano yung angels na to? Ano tong four angels na to? Nabanggit ito, hindi ko alam kung Revelation 5 ba yun? Yung may apat na mukha at anim na ang OA naman ng mga pusa. Wait lang guys, tapan ko lang pang ano. Okay, ano po yun, yung four angels? Deep po ata yung four angels. Angels sila, mga kapatid. Hindi ko alam kung nagsasalita sila, brother. Pero, di ba, hindi sila deep. No, brother R, hindi sila deep. Kasi nabanggit ito yung nagsasabi ng ano, ito yung nagsasabi ng, nasa letter H, ang sinasabi nila. Nabasa natin ito, mga kapatid. Nasa letter H. Sobrang mali yung sinasabi nila na rest in peace pero namatay dahil sa pagiging adik. Yun ang nga, holy, holy, holy. Yan yung four angels. Amen. Ito yung may apat na mukha at anim na pakpak. Na ang paa ay paa ng parang, paa ng baka ba yun? Baka o kalabaw? Yung ganon. Yes, may mukha na is mukha ng tao, mukha ng, ano ba yung mukha ba? Ano pa ba yun? Fox ba yun? Eagle, may eagle doon, di ba? Yun yun. Yun yung four angels is standing at the four corners of the earth. Hindi ko alam kung cherubim ba siya. Cherubim ba yun? Yung ganong itsura, yung holy, holy, holy your Lord. Yan yung nagsasabi doon. Amen! Diba? Kaya sinasabi doon, is standing, diba, at the four corners, holding back the four winds of the earth. What is the four winds of the earth, mga kapatid? This is global amidst, diba, judgment na nangyayari ngayon sa mga tao. Tingnan nyo, walang rest ang tao. Diba? They are slave, they are distressed, and they are also what? Ginagawa yung, diba, kita natin yung global distress na nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo na sinasabi nila na normal lang yan, nangyari na yan noon, diba? Hindi. Wala pa pong nangyayaring sobrang lalang distress ng mga tao ngayon. Ngayon pa lamang. Okay? Ngayon pa lang ibinibigay ng Panginoon yung malalang distress or depression sa iba't ibang tao sa katigasan ng kanilang mga puso. Kaya sinasabi doon, naka-hold yung, anong sabi ko doon? Yung four winds on the earth. Diba? Na mag-blow saan? Sa earth or sea against anything. Pakinggan po natin, verse 2. Then I saw another angel ascending from the rising of the sun, with the seal of the living God. And he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea, saying, do not harm the earth or the sea or the trees until we have the sealed servant of our gods on their forehead. Ano ang sealed? Ano yung sealed na ito? Diba? Once na na-sealed mo yan, yan yung laging nasa isip nyo. Diba? Yung peace, ang mundo nagkakagulo. Ang mundo puro, alam mo yun, sakuna. Ang mundo puro, anong tagon?
yun nga, global judgment na ang nangyayari, distress, di ba? Hindi na word of the book of the word, yes, word. Ito yung sealed, which is the peace, yung daladala ng spirit ng ating Panginoon. Di ba? Yan yung sealed na meron kang peace. Di ba? Yan yung sealed na meron kang ano. Kita niyo ang mundo nagkakagulo, pero may peace ka. Amen? Kita mo, hindi nila kayang tumatag sa kung ano yung katatagan natin. Diba? Lag sa'yo, brother. Lag po? Naglalag ba ako, guys? Hindi po. Hindi sa akin. Tama ka kay brother lang. Okay. So, babalik yun. Baka lang balagin sa kanya. So, ito yung sinasabi sa atin na sobrang, di ba, yung sealed, kaya sabi doon, do not harm the earth or any, di ba, or the sea. Huwag niyong sasaktan until the word of God, brother Charles, wait lang, ay na-sealed. May peace. Kasi ang mundo ay distress, puno ng depression. Hindi nila kayang tatagan yung anong meron tayo. Okay? Hindi nila kayang tatagan yung ating anong tawag doon? Yung light na meron tayo galing sa Panginoon. Kaya nga pag narinig nila yung word of God, nakakatakot ka po. Yes, you should be fear in the presence of the living God. Okay? Ano ang sabi dito? Verse 3? Verse 4, okay? And I hear the number of the sealed. 144,000 sealed from every tribe of the son of Israel. Okay? Every tribe daw po ito. Guys, meron ditong hindi sealed. Kung mababasa nyo, dito sa 144 na yan, may mga tribe na hindi sealed. So, possible ba ito, mga kapatid, na may great fall away? Di ba? Possible ba dito? Dito sa 100, kasi may binanggit dito na 12,000 from the tribe of Judah were sealed. So, dahil 12 ito, itatamis mo doon sa 12,000. So, bawat 12,000 is equal, bawat tribe is equal of 144,000. Amen. Kaya ito yung sinasabi dito, may sealed. Di ba? Doon ba sa Rehoboam, kasi walang sealed doon may nabanggit lang dito na verse 5 tayo, brother. 12,000 from the tribe of Judah were sealed. So doon sa tribe of Judah, sealed siya. Ngayon, papatak tayo sa from the tribe of Rehoboam, 12,000 from the tribe of Gad. Itong tribe na to, ito yung, kung mababasa nyo, yung kay Jacob, nung sa tribe of Israel, dyan nagsimula yung tribe na yan. Okay? May hindi sealed yung Rehoboam hindi siya sealed. May nakalagay, walang sealed, as in ano lang. So, ito ba yung sinasabi sa atin ng Panginoon na sa kanyang sulat sa 2 Thessalonians chapter 2, which is the part of the fall away. Great fall away. Yung nasa heaven na sana yung pangalan mo, pero dahil against ka sa pagmamahal salita, buong salita ng Diyos, ito yung mangyayari. Diba? The great fall away. Kaya tayo sinasabihan, verse 6, brother, 12,000 from the tribe of Asher, wala pa rin siyang ano guys walang sealed. From the tribe of Naphtali, walang sealed. 12,000 from the tribe of Manasseh, wala pa rin sealed. 12,000 from the tribe of Simeon, 12,000 of the tribe of Levi, 12,000 from the tribe of Issachar, 12,000 from the tribe of Zebulun, 12,000 from the tribe of Joseph, and 12,000 from the tribe of Benjamin were sealed. Benjamin, si Paul. Si Paul ay parte ng tribe ng Benjamin.
Okay? Binanggit niya ni Paul sa sulat, hindi ko tanda kung Romans ba yun. I am from the tribe of Benjamin. Philippians. Nasa Philippians din siya. Okay? So si Paul ay nanggaling sa tribe of Benjamin. Okay, saan kayong tribe? Saan kayo nakalagay na tribe, mga kapatid? Amen po. So, dito ay tinatalakay sa atin about God's protection. Diba? Yung seal na yun, yung peace na meron tayo sa bawat araw, this is the divine protection of our living God amidst of the tribulation, pagdurusa na nararanasan ng buong mundo ngayon, and the guarantee of eternal comfort from heaven, kingdom of God. And the kingdom of God is the presence of the living God. It is you and the presence to Him. Okay? Ito yung ibinaba ng Panginoong Hesus. He is coming from heaven. Ibinaba niya ang heaven and called the kingdom of God. The kingdom of heaven, ibinaba niya, which called the kingdom of God. At sa Luke chapter 17, 31, 32, the kingdom of God ay nasa iyo. Repent ang kailangan mo, pagbabagong buhay. At ito yung sinasabi na guarantee of eternal comfort which is the sealed. Yung peace na meron ang bawat isa. Okay? So sinasabi dito, the sealing of the 144,000 people, for angels are instructed to hold back. Diba sinabi doon, wait lang, hold back. Huwag yung sasaktan ang mga, ang anumang tree sa mundong yan. Diba, huwag mo munang sasaktan ang anumang, sa mundong yan. Kasi sabi doon, the four winds is a global judgment na nangyayari. Pansin nyo, mga kapatid, ang mga tao, minsan nasasabi sila na hindi nila alam kung bakit malakas ang hangin kahit okay naman. Diba? Kasi nga nakafocus sila in sin world. Nakafocus sila sa mga mundong bagay. Okay? Kaya kita nyo ang sinasabi dito, yung wind, hindi nyo alam na ang normal ng araw, pero ang lakas ng hangin. Okay? Yan na yung nangyayari, which is pinapatay na ng Panginoon si Satan in the spiritual realm. Dahil si Satan ay may Ephesians chapter 2, binanggit doon, Satan has the power on air. Ano po yan? Lumalabas sa dila ni Satan ang mga tao ngayon. Kaya ang tao ay deceive. Okay? Kaya kita nyo ang sinasabi doon, the four winds, di ba, ang lakas ng hangin, ang lakas ng ganito, ay symbolize of what? Global judgment. Kaya yung mga tao ngayon, depressed. Pag naghahabol sila sa pera, lagi silang parang drained, distressed, depressed, anxiety. Bakit lagi na lang ganito? Bakit kaalis lang ng problema, may problema na naman? Bakit ganito? Bakit? Yan na po yun. Okay? So, ginagamit na ng Panginoon ang malalang problema ngayon sa mundo para sila ay tumalikod sa mundo nito. Which is na nangyayari ngayon, the tribulation, which causes people to be what? To run to the living God, mga kapatid. Na hanapin nila ang Panginoon. Hanapin nila ang kanyang kaharian sa masamang mundong ito. And that guarantee will comfort you comes from heaven. Kaya nga sabi sa dasal, kung malalaman niyo yung sabi ng Panginoong Jesus sa dasal, di ba? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Okay? And the kingdom of God, Luke chapter 17, 31 to 32, is inside of you. Kailangan mo lang mag-repent, magbago, at mararanasan mo ang peace na never kayang ibigay ng mundo. Okay? Ang Panginoong Hesus, ang buhay niyang salita lamang ang kayang magbigay. Kaya sinasabi sa kasulatan, verse, ano na po tayo? Verse 9, okay? Sabi, wait lang, explain muna natin to. The judgment of global, okay? The global judgment na nararanasan ngayon, distress ng mga tao, this represent of God's divine
ownership. Kasi kung bilong ka sa mundo, wala ka talagang peace na makukuha sa Diyos. Pero kung bilong ka sa Panginoon, this is ownership, protection, and provision to His faithful remnant. Faithful. Okay? But may nabanggit po sa 1 Thessalonians chapter 5 na bago bumalik yung Panginoon, ang mga tao ay may peace. Kaya nga sasabihin nila, we have peace and we are safe until the judgment, the fire will consume them. So, pagmamahal pa rin yung ipinakita ng Panginoon, even na may nalaman sila, even na, alam mo yon, nakilala nila. Kasi, ang ginawa ng Panginoon ay katulad ng ginawa niya sa Israelites or sa mga Jewish na inilayo niya o inilabas niya sa Egypt. After niyang bigyan ng peace, okay, after niyang palayain ang mga tao sa Egypt, di ba? Pinatay niya yung mga taong hindi naniniwala sa kanya. At mababasa natin ito sa 1 Corinthians 10 because of their sexual immorality. Ayaw ng Panginoon ng madumi. Okay? So ngayon, kapag lalapit ka sa Panginoon, kailangan mong mag-repent, kailangan kang mabago. Di ba? Kaya ka magkakameron ng divine protection. At yung divine protection yun ay makukuha mo lamang sa Panginoon kung tatanggi ka sa iyong sarili sa masamang mundong ito. Okay? So yung mga hindi naniwala after that, pinatay ng Panginoon. At binanggit yan sa Jude chapter 1. Ang lala ng deception ngayon, okay? At binanggit yan sa 1 Thessalonians chapter 5. Ibinigay ng Panginoon ng peace sa mga tao ngayon. Pero after that, ang gagawin lang ng Panginoon ay katulad sa ginawa niya sa Exodus. Sa panahon ni Moises, pinatay niya yung mga taong hindi naniwala. So, pagmamahal pa rin yun. Kita mo ha, after all of that, binigyan ka ng peace. Pero yun nga lang, hindi ka naging tapat sa Panginoon hanggang dulo, mamamatay ka. Eternal life. Nagkameron ka ng peace dito. Pero sa kabilang buhay, dahil hindi ka naging tapat pa rin, ito na yung sinasabi ng Panginoon na maraming magsasabi sa amin sa mga araw na yun na Panginoon. At ito na yung sinasabi ng Diyos sa atin. Okay, kaya kailangan natin maging tapat, faithful remnant, mga kapatid, hanggang dulo. Okay? So, amidst of great distress na nangyayari ngayon sa mundo. So, ano man ang mangyari, do not relate to our own understanding. Alam natin na mahirap talaga mga kapatid ang pagsunod sa Panginoon. Hindi po siya madali kasi kami na nagsisuffer talaga kami everyday, sa pagsunod sa Panginoon. Even na kami ay nagsisuffer for good, at least alam namin na makakabuti ito sa Panginoon. Kasi nga, mas okay na mag-suffer sa kalooban ng Diyos kaysa mag-suffer ng walang Diyos. Yung wala kang peace na walang Diyos. Okay? Ano pong divine protection ng Panginoon sa kanyang mga tapat na mananampalataya. Okay? So, magpatuloy po tayo. Anong sabi dito? A great multitude from every nation. Okay? So, ibig sabihin, may mga matutubos pa rin yung Panginoon. May magiging tapat pa rin. So, every nation to. So, talagang, alam mo yun, marami ang mapupunta sa hell, sa lake of fire. Sobrang dami, as in billion. Pero, possible pa rin na marami pa rin yung mapunta sa heaven. Okay? Pero, new earth and new heaven, pero mas marami. When we say mas marami, talagang billion ang tao mapupunta sa itatapo ng Panginoon, sa eternal suffering. Okay? At ito yung sinasabi na may matutugas pa rin yung Panginoon, mga kapatid, sa ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Magpatuloy po tayo. A great multitude from every nation. Verse 9 po, after this, I look and behold, a great all tribes and people clothed in white robes with palm branches ang mundong to. Kasi sinabi doon na hindi mabilang.
So pag sinabing hindi mabilang, siguro talagang 1,000 ito pa rin. 1,000 people pa rin ito, mga kapatid. So talagang Matubos pa rin ang dakila nating Panginoon sa masamang nangyayari sa mundo. Iba't ibang nation, sila ay galing sa iba't ibang nation, iba't ibang tribo, iba't ibang tao. Di ba? May Inche, Konnichiwa, di ba? May siguro mayroon sa Thailand, sa India, di ba? May makukuha pa rin ng Panginoon sa iba't ibang nation sa mundo. Amen? So, sinasabi dito na we are, sabi doon, standing, nakatayo tayo. Diba? Ito yung nangyayari ngayon. Tayo, before the great white throne, before the throne, ito yung paghahatol, total separation from the lake of fire, we worship the living God. Andito tayo sa mundo, before, sabi doon, standing before the throne. Before yung paghahatol, total separation, andito tayo. We worship, we thank God every day for what He's done. Kaya sinasabi sa atin sa kasulatan, verse 10, and crying out with a loud voice, salvation belongs to our God. With a loud voice, salvation belongs to our God, who sit on the throne and to the Lamb. And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. Amen! Diba? Araw-araw tayo umiyak at nagsasabi na walang ibang patutunguhan ang buhay nyo. Ang salvation ay manggagaling lamang po sa Panginoong Hesus, sa kanyang salita, hindi sa makamundong bagay, hindi sa mundong ito, madumi ang mundong ito. Ang salvation ay sa salita lamang, kasi ang salita at ang Diyos ay iisa. Diba kaya sinasabi lang, lagi natin sinasabi, walang ibang magliligtas. Salvation only belongs to our Lord Jesus Christ. Ito yung lagi natin sinasabi, amen? So before the throne, before ang paghahatol, ito yung lagi nating ipinababatid sa mga tao. And the angels were standing around the throne and around the elders. Ano yung elders? Diba? What is elders, mga kapatid? Elders is the 12 apostles and the 12 tribes. Okay? Yan ang elders. Tayo yan. Okay? Pamulano ang mga apostol, di ba? And then tayo sa tribe na kasama ng Panginoon, we are standing around the throne. Bago ang paghahatol ng Panginoon sa mundong ito, and the four living creatures na nagsasabing, Holy, Holy, Holy. So nangyayari ito, both spiritual and both physical, mirror ang nangyayari sa kung ano ang nangyayari sa heaven at nangyayari sa mundo. Pero hindi nyo nakikita, hindi nyo napapansin. Bakit? Ang focus nyo ay nasa mundo. Ang focus ng mga taong makamundo ay pagpapayaman. Kaya nga sabi sa Revelation 1 verse 7, and all people will mourn when they see the Alpha and the Omega, the Lord. Gulantang silang lahat. Ang lahat ng tao ay gulat na gulat at lahat ay iiyak pag nakita nila ako. Gulat. Why? No sign. Only sign of Jonah. Repent. Ito na po yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Diba? Ang anghel, diba, is standing around the throne, pinagsisilda ng Diyos. The four living creature na nagsasabing ito yung malalaking anghel ng Panginoon, na holy, holy, holy. And the four elders, which is us, diba, na laging sinasabi, before the throne, before the great total separation, walang awa. Guys, wala pong awa, maniwala kayo. Pagdating ng great white throne, walang awa ang Diyos na ibibigay dito. Only compassion. Revenge ang ibibigay niya sa bawat isa. Kaya nga sinabi ng Panginoon, may napapakinggan kayo na iisa lang lagi ang sinasabi nila kapag meron silang pinoprophesy na binigay ng Panginoon sa panaginip man or yung vision nga, na
kita nila yung mga taong nakatayo sa kanyang harapan, tapos pag sinasabing depart from me, parang laging may malakas na portal, nahihilahin sila, tapos talsik. Di ba ganon? So, ibig mong sabihin, kung ikaw ay namuhay sa makamundong bagay, yan ang ngayon, sisimba ka. Pag simba mo, ang gagawin mo, puro ka, alam mo yun, gawain makamundo. Yung walang repentance, nakikisalamuhok, nakikipag-chismis ka, gossip. So, i-replay yan. So, nandito na yung awa. Yung awa ay binibigay na. Kaya nga sabi dito, di ba? We are standing. Sinasabi na natin to. Salvation only belongs to the living God. Walang iba. Ito ang kanyang salita. Basahin nyo. Kaya sinasabi doon, we are standing around the throne, di ba? So, bago ang pagkahatol ng Panginoon sa mga tao, nandito na yung awa. Kailangan lang ng taong magbago, ng pag-iisip, ng puso sa kasamaan ng mundong ito, at huwag makiayon sa sistema ng mundo. Kaya sinasabi doon, ano pong sabi? And they fell, verse 11, and the angels were standing around the throne and on the elders before living creature, they fell on their faces before the throne and worship. Diba? Pinapakita natin sa Panginoon kung sino tayo. We fell our face to Him before the throne. And we worship. Ito na yung worship na natin siya. Diba? Dito pa lang worship, pinasasalamatan na natin. Dito pa lang ginagawa natin before the throne, bago ang paghahatol. Andito tayo, sinasabihan na natin to. Nagpapasalamat tayo and saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Sa Diyos lamang, hindi sa ibang tao. So, ang biyaya ay sa Panginoon. Ang pagpapasalamat ay sa Diyos. Ang honor, kapangyarihan ay sa Panginoon. At ang wisdom ay sa Diyos lamang. Ang pasasalamat ay sa Kanya lamang, to our God forever and ever. Ito yung lagi natin sinasabi. No, we are your fellow servant. Kaya ang nangyayari, ang tao mahilig mag-worship. Diba? Sige po, as 24 senator, guys, ang worldly kasi na tao, hindi talaga magkakameron ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. So, ibig kong sabihin, pag alam mong nasa makamundo ka, bakit ka naging senator? Bakit ka pumasok sa mga ganyang bagay? Bakit ka nasa pagkakonsihal, ganito, ganyan? Kasi alam mong may pera. So, sinabi na ng Panginoon na walang tao na sakim ang mananahan o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pwede niyong gamitin ang Panginoon pero kilala kayo ng Diyos. Okay? So, ano yung ginagamit ng mga yan ng Panginoon? Alam mo, naiinis ako. Yung mga ganyan na ginagamit nila sa mga ng Panginoon na yung salita ng Diyos, tapos kukuha sila ng verse, tapos iaano nila sa mga Senate, nila. Di ba, mga demonyo, mga hindi na nahiya sa pagmamahal ng Panginoon. Anong 44 kasi yung Pilipinas? Hindi po, wala akong 44,000 na Pilipinas, guys. Okay, tao nga yan. Kaya nga tribe po yan, tribe. Okay, nakalagay na nga doon tribe. Pag sinabing tribe, every nation, no? Nakalagay na nga po doon tribe. Huwag niyong linlangin ng mga sarili nyo. Nakalagay na doon, every tribe of nation. So when we say every tribe of nation, that is people. Hindi yan bansa. Itigil-tigil niyan. Okay? Wisdom comes from the Spirit. So, paano naging bansa na Pilipinas? Ang Pilipinas chosen? Ill. Dirty. Ill. Masasabi ko lang na ill. Dority. Okay? Tao ang chosen ng Panginoon at hindi bansa. Galit siya sa lahat ng bansa sa mundo. Kita niyo ang tao, galit siya sa lahat ng bansa sa mundo. Kasi kung mababasa niyo yung Old Testament, ang lagi niyang binibigyan ng warning ay mga bansa. Diba? Repent.
Ngayon, ang binibigyan niyang warning ay mga ano, buong mundo. So, galit siya sa mundo. The living God is, the scripture of God is against the whole earth. Okay? Galit siya, against siya sa buong mundo. Ito. Amen. So, magpatuloy po tayo mga kapatid. Anong sabi doon? Ito na nga yun, ang lahat ng pagpapasalamat. Anong pangalan ng Diyos? Marami siyang pangalan, pero kilala siya as Jesus in, saan ba yun? Kung Spanish ba yun? Wala, hindi pa kompleto ang letter noon, na nung nagkameron ng alphabet na, as kilala siya as Jesus. Okay? Kaya kita niyo yung April 1, ginawa nilang ano? It's a prank. Ano nga yung ginawa nila sa April 1? Yes, Jesus. Ano nga yung ginawa nila sa yung prank? April Fools. Diba? Alam natin na ang April 1 or yung pagpasok ng April, ayan ay yung pagpasok ng Panginoon na binigay sa mundo, yung kapanganakan ng Panginoon, di ba? Ibinigay, pumasok siya ng April sa Jerusalem, yun di ba? Ng April. Ang sa Orthodox something, ang alam ko, kasi sa Orthodox, okay, mababasa niyo ito sa ni Mary Manuel at mapapakinggan niyo, sinabi doon na ang tunay na kapanganakan ng Panginoon ay around April. Now, April is the first month before, so spring po yon, spring. Now, ang Panginoon ay na-crucify first week of April. Resurrection of April. Kaya ang ginawa ng mga pagan na anak ni Satanas, na anak ng Diablo, ay ginawang April Fools ang April. First week ng April. April Fools, kita niyo kung gaano kasama. Diba? Kaya yung mga taong nagsasabing, April Fools! Okay. April Fools kayo pagdating sa Judgment Day. Amen. So, magpatuloy po tayo. Verse 13. Marami siyang pangalan. Jehovah, di ba? Joshua, Yeshua, Yahweh, marami siyang pangalan, guys. Pero sa pangalan na yun, kilala siya as sinabi ni Moises. Ano yung sinabi ni Moises kay Pharaoh? Yung sinabi ng Panginoon kay Moises na kapag hindi sila naniwala, sabihin mo, ano yung sinabi ng Panginoon kay Moises? Mga kapatid, I am who I am. Amen! Diba? Yan ang sinabi niya. Walang ibang pangalan. Diba? I am who I am. When we say I am who I am, ended kasi yun. Pag sinabi, who are you? Ended. Pag sinabi mo, pag nagtanong sila, who are you? Pag sinabing, I am who I am, ended agad yun. Wala nang kasunod. Pag sinabi kasing, I'm Tinay, diba? Wala. Ang dami ang tanong. Pero pag sinabi mong, kita nyo kung gaano siya katalino? Ang Panginoon, when we say, I am who I am, ended agad yung convo. Wala siyang kapantay. First and the last na siya, Alpha and Omega. Kaya siya sinabing, I am who I am. Kaya nung sinabi ni Moises, paano Panginoon kapag hindi sila naniwala sa akin? Ano ang sabi ng Panginoon kay Moises? Sabihin mo sa kanila, I am who I am. Okay? I love you, Lord. I love Him so much. I am in love with Him every day. Okay? So, magpatuloy po tayo mga kapatid. Anong sabi dito? Verse 13 po. Wait lang. Kaya tataas si Mama. Akit ba si sister? Diba? Walang napaka ng Panginoon, guys. Napakabuti ng Diyos. So, verse 13, magpatuloy tayo. Then, one of the elders addressed me. Isa daw sa mga elders. Ano nga po yung elders? 12 apostles and the 12 tribes. Okay?
So, address me saying, ito yung tanong, who are these clothed in white robes? Sino to? Sino pang nakasuot ng puti? This is both spiritual and physical, mga kapatid, kasi metaphor to. And from where have they come? Verse 14, and I said to him, Sir, you know, and he said to me, these are the ones coming out of the great tribulation. Ito yung mga taong nakakapag-repent, nakakapagbago, nakakaalis sa masamang mundo. Alam mo yun, dahil sa distress na nangyayari sa mundo, ito yung mga taong nadamitan ng white robe, nagkameron ng kabihisan ng Panginoon. So ito tayo ay nakaalis sa distress na nangyayari sa mundo. Tayo ay tingnan niyo ang mga tao sa mundo ngayon, puro problema. Sino po sa pamilya nila na ang laging problema ay awayan? Sino sa mga, di ba parang halos mostly naman ata, ang nangyayari sa mga magkakamag-anak ngayon, puro, yun nga, yung away-away na lang. Yung gano'n, yung parang ang laging nangyayari sa mga magkakamag-anakan is, laging nag-aaway ng pera, yung gano'n, yung parang laging awayan na lang ng pera. Di ba? Yung laging ang problema ay pera. So ngayon, dahil kayo ay may peace, hindi kayo nadadamay sa distress na nangyayari sa mundo. Mga kapatid, nung ako'y nasa amin, maniwala kayo, ang buong problema ng pamilya ko ay pera. Akala ko rin, doon ako nagtataka na bakit parang laging ang mahabol ng tao pera. Doon ako parang nagkakamero ng sa sarili ko na bakit ang mga tao parang iisa ang galaw. Yun na, dyan na ako. Yun pala, tinaano na ako ng Panginoon. Inuusap na ako ng Panginoon. Ngayon, binibigyan niya rin ako ng maraming problema para hanapin ko ang kanyang salita. Diba? Para hanapin ko siya. Ngayon, ang ginagawa niya, kailangan niya munang i-separate ang kanya. At ito na nga yun, for peace. Ang mga pamilya natin, puro problema. Diba? Pera. Laging, pera! Wala nang ganito. Nagiging slave sila saan? Idolatry. Money. Diba? Laging galit sa pera. Laging problema ay pera. Pera. At yan ang nangyayari. Great distress, great tribulation na nangyayari sa mundo. Tayo yun yung mga nakaalis, nagkameron tayo ng peace. Di ba ang mundo nagkakagulo sa ganito, nagkakagulo sa politika, nagkakagulo sa mga sakit, nagkakagulo sa mga pandemyang nararanasan sa mga iba't ibang klase. Di ba? Lahat na naranasan. Pero tayo, stable tayo sa peace ng Panginoon. Tayo, stable tayo, nakaalis tayo sa dumarating na tribulation o sa Tagalog, pagdurusa na nangyayari sa mundo. Kaya sabi doon, they have washed their robes. Pinalinis natin sa Panginoon. Diba? Pinalinis natin sa dugo and made them white in the blood of the Lamb. When we say wash, this is spiritual. Hindi pa mapapalitan ito. Ito ay mapapalitan binanggit sa Corinthians. Ano sabi? On the blink of an eye, our body will transform. Pag tumunog ang huling trumpeta, bago ang paghahatol ng Panginoon. Okay? Pag tumunog ang huling trumpeta, ang mangyayari sa atin ay ano? Yan na yun. Our body, ang iba't ibang tao sa iba't ibang pamilya, 2 men nasa field, 2 women nasa windmill, nasa labas, di ba? 1 will cut it up. Ang isa ay kukuhanin. So, ilan ang lalaki sa inyo? Pag ang lalaki sa inyo 10, ang babae sa inyo ay 7, o yun, kita mo na. Ang isa sa inyong babae ay kukuhanin, ang isa sa inyo ay kukuhanin na lalaki. Okay? So our body will transform like the body of Christ. Okay? So yung katawang madumi nito, papalitan to ng Panginoon na katawan niya. Okay? Yung katawang to na madumi, yung katawang to na makasalanan, yung katawang to na maaagnas, to papalitan niya as body of Christ.
gagawin niyang banal, na kapag pumunta ka sa apoy, hindi ka masusunog. Na kapag umapa ka sa tubig, hindi ka malulunod. Gusto mo yun? Ako gusto ko yun. Di, may sunog, dadaan ka lang sa sunog, hindi ka masusunog. Pero yung mga taong makasalanan, yun na nga yun, masusunog sila. Mahapdi, Panginoon, masakit, pero ikaw dadaan ka lang. Kilala niyo si St. Faustina. Before, siguro nalalaman yung mga kapatid, pag-share lang ako ng konti. Natapi ko to before. Yung about kay St. Faustina, basahin niyo rin yun, nung ang panahon na ang Catholic ay nasa ayos pa. Okay? Nung ang Catholic ay hindi pa nagluluklok ng mga Pope. Okay? Totoo yan. Kaya ang Catholic ay sinasabi nila na sila yung unang tinatawag, ganyan-ganyan. Nung ang Catholic ay maayos pa before. Talagang ang daming saint dyan. But, nito nang pumasok ang distress sa mundo nung ang Jerusalem ay naging bansa, yung may binigay ang Panginoon dun sa 3 bata dahil sa Pope. Okay? Dahil sa Pope. Ano yung tinatago ng Pope ano yung tinatago ng Pope dun sa letter? Yung ibinigay ng saint na ibinigay ni Mother Mary, na napakita si Mother Mary dun sa mga bata. 3, may ibinigay siyang sulat. Tapos anong nakalagay? Itinago yun ng Vatican. Itinago po ng Vatican. At doon nagsimula ang great fall away talaga ng, yun na yun, nakakaawa kasi dito yung mga taong nasa laylayan eh. Nakakaawa kasi dito yung mga taong nasa laylayan. Ang di nakakaawa dito yung mga taong nag-aano ng kasamaan eh, yung mga nasa taas na yan. Ang nakakaawa kasi dito yung madideceive. So, kung malalaman nyo, sino ang Saint Benedict ba? Pope Benedict ba ang Pope that time? Nung panahon niya. Pope Benedict III. Tama ba? Sino yung ano nun? Sino nakakatanda ng guys? Yung doon sa 3 bata, yung ang isa doon ay huling namatay. Sino nga yung ano doon? Yung Pope doon? Wait nga lang. Search ko nga guys. Wait lang search ko lang mga kapatid. Wait lang po tama ako. Saint Benedict. Saint Benedict, ano to? The 10? Saint Benedict the 10? The 7. Hindi po Benedict. 1917. Tama ko, Saint Benedict. Kinuha nila yung sulat doon sa 3 bata kasi yung bata doon namatay. Yung pinakalas na bata doon nagkamera ng sakit. Alam niyo yung nakalagay doon sa pinaka sulat. Okay? Kaya ang Protestant at saka ang Catholic ay nagkamera ng spiritual wickedness. Kaya nagbabala ang Panginoon sa mga batong simbahan sa mundong to. Matthew 24 verse 1 to 2. Nakalagay doon, kung di ako nagkakamali, kung natatandaan ko is, ano ka dito? Lilihis ng landas ang Catholic. Okay? At parang iluluklok na Diyos ngayon ay Pope. Okay? Kita mo ngayon ang Pope. Pag nakaway. Parang Diyos.
Ang mga tao, yes, thank you so much. Okay? Nagkakos ito ngayon ng ano? Idolatry. Okay? Ngayon, kung mababasa nyo, nung panahon bago malihis ang Catholic, maraming sin talaga sa parte ng Catholic before. True saint po talaga sila. True saint talaga yung mga yan. At nababasa nyo yung sulat ni Saint Faustina. Sino ang nakakakilala kay Saint Faustina? Saint Faustina is a great, alam mo yun, unlovable saint of our Lord Jesus Christ. Nabata pa lang siya, talagang, at mapapansin nyo, sa lahat ng saint ng Panginoon, basahin nyo ang documentary lahat ng naging saint ng Diyos. Lahat, mahirap. Lahat mahirap. Wala kayong makikitang ang saint dyan ay mayaman. Saint Faustina ay lumaki as mahirap. Sino nga yung may pako sa kamay? Parang may pako sa kamay. Padre Pio, lumaki na mahirap. Saint ganito, Padre Pio. Saint Agustin ay lumaki na mahirap. Okay? Noong panahon yan, ang Catholic ay talagang namamayagpang. Talagang itinataas nila talaga, ang sentro talaga ay ang Panginoon. Kasi nung tumatak, noong 1970, na nagbigay ng babala, si Mother Mary, sa kung anong mangyayari sa Protestant na mga churches sa mundo at sa Catholic. They become spiritual defenders. Tingnan nyo ngayon ang henerasyon ko. Okay? Kaya anong nangyari? Nalihis ang landas ng tao. Nawalan ng takot ang mga tao. Nawalan ng Guys, nung panahon na yan, ang laki po ng takot ng Panginoon, ng mga tao sa Panginoon. Respeto. Mag-research kayo. Ang laki ng respeto nila sa Diyos. Grabe po yung pagmamahal nila sa Panginoon. Grabe yung respeto nila ng mga tao sa Panginoon. Talagang mahal na mahal nila ang Panginoong Hesus. Talagang ayaw nilang gumawa ng ayaw ng Diyos. But, diyan na nga, kung bakit sa Revelation 17, the mother of all prostitute. Okay? The mother of all prostitute, diba? Anong sabi doon? May nabanggit sa Revelation 17 na this is the one who have blasphemous name. And he is the one who is the mother of all prostitute. Prostitute in book of Revelation represent of what? Prostitute in the book of Revelation represents of what? Wait lang po. Mga kapatid, nabanggit natin to. Corrupted physical churches. Religion. Okay? So now, dito ay talagang nakikita natin kung gaano ka-corrupt ang mga religion sa mundo. Okay? Kaya sinabi doon, the mother. Kaya nga sinasabi nila, kami ang unang itinatag. Yes, you are the mother of all prostitute. Amen? So magpatuloy tayo mga kapatid. Nasa na po tayong verse? Verse 40. Okay? These are the one who coming of the great revelation have washed their robes and the blood of the Lamb. Verse 15. Therefore, they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. Ito yung ginagawa natin. Umaga, gabi, nagtatrabaho tayo sa Panginoon. Diba? Sa templo ng ating Diyos. Diba? Magsisimula ang templo ng Panginoon sa yung mismong rock, sa yung tahanan. Kaya sabi doon, before the throne, we serve Him day and night. Post ng umaga, post ng tanghali, post ng hapon, live ng gabi. We do this every day. Ano sabi dito? And He who sits on the throne will shelter them with His presence. At ang mga taong tatanggap ng kanyang salita
ay, alam mo yun, bibigyan ng presensya ng Panginoon para magkameron ng peace. Kaya nga pag tayo ay nakikita ng mga tao, nakakatakot po kayo. Kasi the presence that we carry, they cannot carry. The presence that we have, they cannot have. Ito yung nakita ni Moises. Nung nakita ni Moises, siya ay nanginginig sa takot. At kapag naririnig nila ang boses na ito, they have fear. And the Lord said, I know my sheep. When my sheep hear my voice, they will follow me. Magpatuloy tayo. Anong sabi nito? Verse 16, brother. They shall hunger no more, neither thirst anymore. The sun shall not strike them, nor any scorching heat. For the Lamb in the midst of the throne will their shepherd. Amen, diba? Yung ang mga tao na problema sa sobrang init, na problema sa mga nangyayari, diba? Physical man or hindi, diba? Sila ay problemado sa sport, sa init, masakit. Tayo ay hindi. Ano mo yun? Normal. Amen? Kaya sabi dito, 17, kasi nga ang nasa gitna natin ay ang Panginoon, our shepherd. And He will guide them to the spring of living water. Uhaw ka, yun yung mga salita ng Diyos. And God will wipe away every tear from their eyes. Amen. Diba? Ang hirap, pero after ng pag-iyak natin, itinatawa natin. After ng pag-iyak natin, pinagpapasalamat natin sa Diyos. At ito yun. And God will wipe every tear from our eyes. Ang hirap, ang sakit, pighati, pero pinapawi niya yung ating lungkot. Sabi nga sa Psalms at sa Proverbs, my body and my spirit may be weak, but my heart is from the Lord. He is my strength forever. Diba? Pagod na yung spirit mo, pagod na yung flesh mo. Pero yung puso mo talagang dahil pamula nung na-conquer ng Panginoon, diba, ibang lagi sinasabi, kailangan mong bumalik, kailangan mong bumalik, kailangan mong bumalik. Amen? So, ito yung nangyayari sa atin every other day. So, yun mo, hanggang dyan lamang yung mga kapatid. Hanggang Revelation lamang. 17 lamang po yan. So, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi sa bawat araw, ito yung nangyayari. Okay? Sa bawat araw, tayo ay pinahahalag. Tayo ang pinaka-importanteng believer ng Panginoon ngayon. Okay? So, huwag na kayong tumalikod. Tayo ang pinaka-importante at mahal na believer ng Diyos. So, huwag na kayong bumalik pa kung nasaan kayo. Mag-focus kayo sa gawain sa Panginoon, ibahagi ang kanyang pagmamahal. Kasi yan ay para sa lahat ng tao. So, kung di man tanggapin or kung tanggapin, yan ay nasa tao na. At the end of the day, hindi si Apollos, hindi si Paul ang magpapalago sa tao, kundi ang Diyos. Okay? Ang Diyos. Hindi natin kayang kontrolin ang buhay ng tao. Ang Diyos lamang po ang makakapagpabago ng kanilang puso. So, tell them what is the word, the good news. At huwag mong kontrolin ang buhay nila kasi hindi ikaw ang magbabago. Ang Diyos lamang. Maraming salamat mga kapatid. So, yun po yung topic ni Miss Tinay ngayong gabi. So, sino pong susunod mga kapatid? Open ng mic. Sino pong susunod, guys? Opo, sinong next mga kapatid? Brother Jelvin, Ma'am Talia, gawa yung sa'yo. Brother Jelvin. Yes po. Ayun. Ano pa kasi may ano pa ako sa kabilan, pero okay naman po. Okay lang. O sige, brother, baka kayo magkasabi. Okay naman po, nag-ano na po yung bumili. Nauwi na. So, Sa anong topic mo, brother? Matthew 5, verse yes po, Matthew 5 po yun. NBB.
Opo, MBB po. Notify. Oo. Brother, Sige po, ano lang naman po ito, alam naman po ito ng karamihan, tapos maikli lang naman po. Babasahin ko nga lang po muna. Sige po, sa Matthew 5, ang sermon sa bundok, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Ang mga pinagpala, alam naman po natin dito no, sa verse 3, pinagpala ang mga taong walang inasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat taliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamahalin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay tuturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Amen po ba? Naintindihan naman po natin ito, no? Matagal na po natin itong talagang minsan lang nakakalimutan lang ng mga anak ng Diyos minsan kasi nga is nawiwili sa mundo or nadadala sa mga tinatawag na depression. Ngunit sa akin po, parang kanina ba nagbabasa pa ako nito, talagang parang hanggang ngayon kahit nagbabasa ako, parang sarap umiyak sa presensya ng Diyos sapagkat kahit ano pala no is talagang pagpagpalain talaga ng Diyos yung bawat isa sa atin na talaga sumusunod sa Kanya. Tulad dito, pinagpapala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Amen po. Kahit nga po sa mga buhay natin ngayon, kahit minsan sobrang hirap na, pero lagi lang po talaga natin isipin na swerte po tayo kahit po inuusig, kahit po ang daming sinasabi, ang daming criticism, munting kibot lang natin. Oo. As mo yung word na swerte, gawin mong bless. Bless pala po, sorry po. Yun po no, napaka-bless po ng bawat isa sa atin kasi nga is kahit po anong gawin ng tao sa atin is dapat po talaga magsaya tayo. Kaya naisip ko kanina sa dami ng nangyari, sa dami ng mga dumating sa buhay ko na mga paghihirap, pag-uusig, pagpapahiya, pagtatraidor, narito pa rin naglilingkod sa Diyos, kahit minsan parang nangihina pero hindi po pinababayaan ng Diyos. Palagi pong nararamdaman kasi nga wala akong ibang iniisip kundi papurihan, salamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Kahit nga po tulad po sa inyo Miss Tin, na pag nasa banyo po ako naliligo, talagang kumakanta, gusto kong gumawa ng kanta para sa Panginoon. Nung mga times po na ilang buwan is gawa po ako ng mga stories, yung para iniisip ko na kung ano yung mga tumatakbong imagination. Pero kanina po naisip ko, bakit di ko i-reverse yung binigay na talent ng Panginoon? Gawa ulit ako ng kanta para sa Kanya, gawa ulit ako ng mga poem para sa Kanya, gawa ulit ako ng stories. Ganun po, parang ni-reverse ko ng Panginoon ba? Na anak, bakit ganun? Bakit yun yung ginawa mo? Bakit ganun yung mga, hindi yan ang binigay ko sa iyo, ganun. Talagang napaka-bless lang po kasi nga sa lahat po na nabasa ko dito is talagang tumatak po sa isip ko ba, you are blessed.
we are so blessed kasi nga may Diyos po tayo. Blessed po ang bawat isa sa atin kasi may Diyos tayo sa buhay natin. Kahit anong pang pag-uusig, anong pagbibintang, is dapat po talaga tayo. Kung magawa ko nga po ito ng sermon, siguro po isang tema ko po dito is party. Talaga pong kasayahan. Pag once na pinipersecute ka, ano po yung nakita ko sa video, yung sa Nigeria. Hindi po ako nasaktan dun sa video na nakita ko nung binabaril sila, yung namatay agad kasi binaril na. Ang nasaktan po ako dun, talagang umiyak ako. Ay yun pong, hindi ko nga na po napasa kasi nawala agad. Yun pong tinali sila, tapos yung container, yung plastic, sinindihan yung plastic, habang nakayuko sila sa lupa. Tapos, yung parang pong ginagawa natin dati sa mga langgam na parang ginigera natin yung mga langgam, pinapatuluan ng nasusunog na plastic. Ganun po yung ginagawa sa kanila. Pero may narinig po talaga ako doon, siguro kung mali lang ba yung pandinig ko, is talagang Jesus pa rin po. Yung kahit anong pilit sa kanila na itakwil mo sa Jesus, yung kakalimutan mo sa Jesus, mabubuhay ka, makakaligtas ka sa ganito, parang ganun po ba? Pero hindi po talaga sila sumuko. Napakasakit po tingnan na yung mga sumusunod kay Jesus is ginaganon po yung pinaglalaban. Hindi naman po mali. Bakit po ganon? Kasi nga po, lahat po ito is nakatakda na po mangyari. May pag-uusig, may mga pananakit, lahat po mararanasan ng tao pagdating ng panahon. Kaya nga, dapat maging handa tayo. Dapat talaga sa atin is magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi kung hindi ka magbabasa salita ng Panginoon, hindi mo mababasa ang Matthew chapter 5. Lahat na sinasabi dito, talagang madidepress ka, talagang matatakot ka, talagang pag dumating yung pag-uusig na ganun ka seryoso, ganun katindi, is talagang ano mo talaga ang Panginoon. Tawag dito, pipiliin mo mabuhay. Pipiliin mo buhay ang anak mo, kapatid mo, mama mo, ganyan. Pag pinapili ka, pero pag nagbabasa ka sa salita ng Panginoon at nabasa mo itong Matthew chapter 5, nandun pala dapat pala ako magsaya, dapat pala ako maging masaya kasi nga, kabilang ako sa kaharian ng Diyos, ituturing ako na anak ng Diyos sapagkat ganito. Ang daming positive vibes na papasok sa isip mo na kahit pa gaano kagulo ng mundo, kahit gaano pa ka sama na ng mga tao, kahit ano pa yung gawin nila sa'yo, is hindi ka na pa talaga matatakot kasi nga may Diyos ka na magprotekta sa'yo, magprotekta sa atin po lahat. May Diyos pa tayo na never pa tayo iiwan. Kaya nga, ang inuutos ko ng Diyos, magsaya tayo. 20. Yun po talaga, na napakabuti lang po talaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Thank you po. May dagdag lang po ako na sa akin lang po talaga is na-share ko lang po is lang po ng aral sa iba. Kasi nga, ng mga nakaraang buwan is di ko na po alam kung paano maging masaya. Hindi ko na po maintindihan yung sarili ko, kung magiging masaya pa po ba ako, kung magiging ano po ba yung magiging buhay ko, ganun po. Kasi nga, parang nasaktan lang po ako noon na parang na traidor or something na binigay mo yung kabaitan mo, lahat, parang pinakain mo na sa palad mo, lahat ginawa mo na, nag-isip ka ng kabutihan. Pero po, na-remind lang po talaga ako sa salita ng Panginoon na yun pala lahat is dapat ko palang ikasaya. Lahat pala yun na nangyari sa akin is dapat hindi ko po ikalungkot. At yun po ay isang paraan ng Diyos para po is malaman ko kung gaano siya makapangyarihan po sa buhay. Kasi nga, kung papadala lang talaga sa problema is matagal na po talaga wala na, ganyan. Pero hindi po talaga papayag ang Diyos. Lalo na po sa kanyang mga anak. Pag ginuusig ka po pala talaga, may ibig sabihin po is ang gusto lang talaga ng Diyos is malaman natin na nandyan siya. Gusto lang talaga ng Diyos na naisipin natin na talagang sobrang mahal tayo ng Panginoon. Yun na po. Doon lang po, maiksi lang po yung isi-share ko is na-absorb naman po natin po yung lahat. Dapat po talaga party na po tayo. Tayo po mga inuusig, hindi po talaga dapat tayo
is nagpapadala sa lungkot, sa pangihina, depression, ganun po. Ang isipin po natin is after po nito lahat ng mga kapighatian, after po na lahat ng mga pag-uusig, panlalait, pagbibintang is may kasiyahan po sa kasama po ang ating Diyos. Kaya wala po tayong dapat ikatakot mga kapatid. Kahit ano pa po ang gawin ng mundo sa atin. Kasi nga, ang ating Diyos ay makapangyarihan. Yun lang po at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat, brother. Nag-try din pala si brother, no? So, magbibigay lang ako ng konting ano. Actually, brother Jelvin, speaking of betrayal, kung hindi mo manano, is ako po ang may pinakamaraming betrayal na naranasan. Kami, actually, hindi lang yung grupo namin talaga, which is ako talaga, grabe yung betrayal na nangyari sa akin. At ito yung sinasabi ng Panginoon na ang tunay na pagmamahal ay manggagaling saan? Sa pagpapatawad ng katulad ni Judas. Sa betrayal, grabe, parang halos napakadami pong tao na after namin tanggapin is ang dami, alam mo yun, ang daming nasabi pa rin sa amin. Yun nga, kumbaga parang grabe. Wala akong masabi about betrayal. Kung betrayal, ang lala po nang nangyaring betrayal sa akin, sobra. Pero lagi kong dasal sa Panginoon, ako ay baguhin mo ang puso. Ayokong maging puso ng katulad ng puso ko dati. Kung, alam mo yun, lagi kong sinasabi na lagi mo akong pagpapakumbain, bigyan ng pagpapakumbaba, Panginoon, sa lahat ng nangyayari. So, kung betrayal, hindi isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, hindi lang, siguro lampas 10 na mga taong tinanggap namin. Then after that is betrayal. Tapos, alam mo yon, the Lord forgive me. The Lord forgive us. Kaya yung lagi kong sabi sa mga kapatid, forgive them. Kasi magkakaalaman sa judgment day. Okay? Lagi kong sinasabi, huwag niyo silang kamuhian, but have boundaries. Kaya nga sabi ko, kung ako ay masamang tao at gagayahin ko yung ugali nila, lahat ng pinagsasabi nila sa akin, pwede kong i-post. Okay? Kung ako ay masamang tao, kagaya nila, alam mo yun nga yung sinasabi ng Panginoon na nagpapanggap, diba? Yung kung ikaw ay nalaman mo ang propesiya, nalaman mo ang ganito, pero kung wala kang pagmamahal, wala kang kabuluhan, diba? Kung ako ay kagaya nila, na gano'n ang ugali, baka lahat ng mga convo nila, na pinagsasabi nila, i-post ko para ipahiya sila. Pero hindi yun yung gusto ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, may vengeance is mine. Ibigay mo sa akin ang galit na yan. Huwag mo i-keep yung galit na yan, anak. Kaya, alam mo yun, ihahambol ka ng Panginoon into your lowest deep point of your life talaga. So, sobrang pinakamahirap na gagawin mo, na akala mo ay mahirap, but with the Lord, napakadali nito. Kaya, alam mo yun, pag sinabi kong pagpapatawad talaga, it is deepest, mga kapatid, na ang sasabihin mo kapag sinabihan ka o siniraan ka sa ibang tao, ang nasasabihin mo na sa kanila, forgive them, huwag mo silang kamuhian. Iyan yung lagi kong sinasabi sa mga kapatid. Kasi ayokong magkameron ng hatred ng mga kapatid. Ayokong magkameron sila ng hatred sa ibang tao. Dahil ko. Kasi hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang sinabi sa amin ng Panginoon, love one another. Kaya alam mo yon, kapag may naririnig akong something ganda, lagi ko pong sinasabi, bless them. Ipagdasal nyo sila. Never silang nakarinig sa akin na, kamuhian yung mga yan. Never. Lagi ko pong sinasabi is, ipagdasal nyo, huwag kayo magkakameron ng pagkamuhi sa kanila, batiin nyo kapag nakita nyo. Love them, kasi ayaw ng Panginoon na magkameron kayo ng hatred. Kaya ako confident ako na ang mga kapatid sa bawat araw ay kayang-kaya kong iharap sa Panginoon, blameless, without the spot, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Panginoon Jesus. Pero alam mo yun, ginamit ako ng Panginoon dito para sila ay mag-focus sa kaloob ng Panginoon Jesus. Okay? So, alam mo yun, ang tunay na pagmamahal at ang tunay na may Jesus, ayun talaga, kaya mong batawan ang katulad ni Judas. Judas betrayal. Okay? So maraming salamat brother Jelvin sa pag-share mo ng about 8 beatitudes. Guys,
Sa hindi po nakakaalam sa 8 Beatitudes na binanggit ni Brother Jelvin sa salita ng Panginoon, ito po ay yung poor in the spirit. This is recognizing spiritually humility and need of God than their ego or pride. Kaya sila poor in spirit. Ito na yun. Blessed is the one who poor in spirit. Malungkot ka. Why? Because you are recognizing spiritually humility. Nagpapakumbaba ka. Diba? Imbes na gumawa ka ng masama, ibinibigay mo sa Diyos. Ngayon, malungkot ka poor in spirit. Okay? Malungkot ka in spirit. At binibless ka ng Panginoon dahil doon. Mas pinili mo yun, mas pinili mo ang magpakumbaba sa Panginoon, even to your ego or wealth sa mundong to. Then the one who mourn, blessed is the one who mourn, and they shall, ano sabi doon? Be comforted, they will have joy. Ito na po yun. After the grieving, di ba, over sin and suffering into tribulation into this world, the promise of comfort is the Spirit. May joy, may peace pa rin, masaya pa rin. Diba? So, yun yung blessed, the one who is more. Pangatlo, the meek. Okay? Exercising gentle strength, humility. And trust God rather than forceful control. Kung sinisiraan ka, hayaan mo. The Lord is always in control. Hayaan mo. Diba? Kaya nga tayo tinawag na meek ng mundo. Okay lang yan. Kita niyo ang mundo kung gano'n galit na galit sa pangalan ko dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kilala ako ni Satan in the spiritual realm. Alam niya kung ano ang nasa loob ko. Kaya si Satan, he want to destroy me. But they can. They cannot. Tandaan niyo yung niribok ng mga tao sa mababasa niyo sa Acts. Yung demonyo doon sa tao na nandun si Paul. Ang nangyari, nung niribok nila, in the name of the Lord Jesus Christ, I rebuke you. Tinawanan lang siya ng demonyo. Anong sabi ng demon? I know Paul, and I know Jesus. Who are you? So, ibig sabihin, hindi po ang demonyo, basta ano mo yun, nagsasabi kang Jesus is Lord, Jesus is God, is, kasi ang pinili niya is spiritual realm, kung ano ang nasa loob mo. Kaya nga yung mga taong yun nung nagribok, tinawanan sila ng mga demonyo. Ano ang sabi ng demonyo? I know Jesus. I know Paul. Who are you? Diba? So, hindi po marerecognize ng demon ang kasikatan ng tao kasi ang focus natin ay spiritual realm. Kahit sikat ka, alam niya kung ano ang loob mo. Hindi niya marerecognize kung basta nagsasabing Jesus is Lord, no. Okay, kaya ang mundo ay deceived. Marerecognize niya saan? Sa taong sumusunod sa salita ng Diyos. Okay? Self-denial. Kaya, blessed is the one who is meek. Okay? Ano pang sabi dito? Verse 4, dun sa about sa Beatitudes, hunger and thirst for righteousness. Gutom ka sa kabanalan ng Diyos. Gutom ka sa righteousness ng Diyos. Mabubusog ka ngayon. Ganito tayo everyday. So, sabi doon, seeking moral integrity and justice which lead them is spiritual fulfillment. Ito na yung nangyari sa atin everyday. Namumuhay tayo sa paglakad ng righteousness ng Panginoon, kanyang kabanalan, busog tayo. Hindi tayo gutom. Okay? Verse 5, the merciful, maawain, extending forgiveness, nabanggit yun, di ba? Compassion to others, that is love, which result receiving God's mercy. Ang taong maawain ay aawaan ng Diyos. Okay? So, pure in heart, maintaining sincere, undivided intention, and clean conscience to experience God. So, pag pure in heart ka talaga, when we say pure in heart, hindi pumapasok yung ego mo, pride mo. Ang pumapasok, Diyos. Okay? Laging salita ng Diyos, salita ng Diyos. Even meron kang thoughts na papasok dyan, huwag kang maniniwala kasi salita ng Diyos. Laging salita ng Diyos. So, yung conscience mo, conscience is clean. So, pure in heart. 7, peacemaker, diba? Laging nagsasabi na,
ano man, iba, yun laging nagbibigay ng peace na huwag kayong mag-away ng ganito, huwag kayong mag-away ng ganyan, di ba? It is reflecting of God's character. Yung puro debate, pero sasabihin mo, wala namang pahantuman yan. Ikaw yung magbibigay ng peace, o tama yan, tama lang, peacemaker. So, persecuted of righteousness of God, ito na yun. Binibless ng Panginoon yung mga taong binigyan ng ano yun? Despite of persecution, yung maling paratang, diba? For your reward is greater than heaven. Ano yung reward na greater sa heaven? Nabanggit din natin ito mga kapatid. Ano po yung reward na greater sa heaven? Ano po yung reward na greater sa heaven? Jesus. The living God. Okay? Amen, brother. Brother Jeff, amen. The living God, Jesus. Greater in heaven. So, siya ang reward mo. Siya ang kakampi mo. Walang makakatayo sa'yo sa harapan ng kasama mo ang Diyos. Okay? Friends. So, Brother Jeff, mag-share ka? Hello! Hello, brother. Anong topic mo? Sinabi ko, Miss Tina, James chapter 4. For ano pong version? ERV lang? ERV, okay. Brother Charles, James chapter 4 daw po, ERV na version. Sige po, mga kapatid. Sige, brother, tayo ay mag-start na sa iyong topic. Kaya pala nagtataka ako, parang walang response. Okay, yung gusto ko pa ayun yung cellphone ko. Doon ko pala na-realize na hindi pala binibigyan ng Panginoon yun kasi ginagawa mo na sa own pleasures mo. Gusto ko pala na-realize. Pag hindi makakabuti sa iyo, hindi talaga ibibigay ng Diyos. Ayan! Ay, magtitiis na lang. Mabibigay ka na lang ang cellphone. Hindi, brother. Brother, ano yan? Ata dito, may timing ng Diyos. Maniwala ka. May timing. Isa, ito lang yun. Napapagod. Sorry guys. Ako di ko. Masaya niya. Napapasaya rin ako. James chapter 4 verse 1. Do you know where your fights and arguments come from? Lahat ko ng video. Lahat ko na ba ang sarili mo? Kung saan ang gagaling ang mga away-away? They come from the fleshy desires that make war inside you. Guys, doon hindi ko lang maalala kung sa Romans chapter 7 or 8, yung may sinabi si Paul, yung nahihirapan siya gumawa ng mabuti. Diba? Pero nung, diba, after nun, nag-struggle siya, pero nung, may parang malo sa puso niya, sa isip. Kasi noon, sa 10 commandments, sinabi ng Panginoon, yung tayo, sabi, kami na sa gospel na, I don't want to abolish the law, but I want to fulfill it with love. Ang hagi ng kagdaga to, parang parang aso. Ang sabihin. Wait lang guys ha. Tuminig kami siguro aircon. May gagawin. Hindi yun magalaw mo. Guys, ito sa Ephesians chapter 4, di ba sinabi doon na spiritual darkness appointee in this world. Mga evil spirits so, dahil sa fleshy desires mo, hindi mo yung control. Walang batas. Hindi ka nililis, hindi ka born again. Sa spirit ang Panginoon. Verse na tayo. Wait na. Ang lamig. Yung selfish ambition, brother, no? Kaya wala silang tinanong ng Diyos, alam niyo ba kung saan nanggagaling yung mga selfish ambition nyo? Diba? Kaya sila tinanong ng gano'n, ng mga argumento nyo. Yun. Amen. You want things that you want, but you don't get them. Gusto mo ng iPhone? Lord, gusto ko ng iPhone.
Kasi sabi ng mga tao ng wordy. Ito mga wordy to guys ha. Ito yung mga sinasabi ng, guys, sure ko sa inyo, sinasabi to ng mga teacher ko, discover yourself. Or tumatak sa isip ko, deny yourself, take up your cross, and follow me. Sinabi ni Jesus. Bakit yan yung sinasabi ng mundo? Probably, hindi ko na-realize na sobrang busy yung mundo. Sinasabi, discover yourself, what is your passion, what is your dream? Pero sinabi na, I'll destroy that passion. Dreams, destroy ko yan. Binigyan niya ng bago. Diba, binigyan niya ng bago, ganito, ganyan. Ang dami yung sugot din ng mga tayo sa school namin, puro mura. Yung sinasabi kasi nila, brother, no, yung sinasabi kasi ng mundo, be yourself. But sabi ng Panginoon Jesus, deny yourself. Diba? Kaya ngayon sobrang bisig ng mundo eh. Kahit mga bata pa lang, sobrang liit pa lang, parang sobrang nag-bisig na rin. Pero parang pure din sila eh. Wala silang alam sa mabuti. Basta okay lang yun. Basta pure lang, okay lang sa Panginoon. Ilan lang pa may, come, little children, come to me. Huwag niyo sa ilayo, talapin lang, go lang. Kaya yun silang lumapit sa akin. Turuan niyo kung ano ang respeto, takot ang respeto sa akin. So you kill and are jealous of others. Guys, maniwala kayo. Hindi patayan, hindi lang physical, spiritual. Ay, hindi maniwala kayo. Okay ko. Buti, guys, isa to sa inyo to ha. Sinabi ko, bakit, sabi ng tawang bakit bukod ka? Motibo mo. Motibo mo. Motives mo, yan. Intensyon mo. Kung jealous ka. Kung gusto mo magbago. What you still cannot get what you want. Patayin mo man mo siya, is physical, spiritual, hindi mo pa rin yan makukuha. Amen. Amen, brother. Parang yung nangyari kay Cain, after niyang patayin si Abel. Diba? Akala niya bibigyan siya ng blessing ng Panginoon, pero hindi. Na akala kasi ng tao, after nilang siraan yung tao, patayin yung tao, spiritual, diba? Yun na, accuser. Akala kasi nila, after nilang mangyari yun, makukuha nila yung ninanais nila, katulad ni Cain. Pinatay yung kapatid. No? Yes. Iba yung nag-offer si Cain ng fruit, tapos yung si Abel, nag-offer ng lamb. Di ko alam kung yung purpose ng offer ni Abel ng lamb. Dinano ko lang sa Panginoon. So you argue and fight. Hindi mo makuha ang gusto mo. O, nag-argue ka. Ay, lumabag ka. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Diba yung... Doon pala kayong kasain na part 1, yung kay Abel. Jealousy pala doon nag-murder pala si Cain. Ay, dahil si Cain. Parang na-jealous siya kasi di ba na-favor ng Panginoon si Abel kasi nag-offer siya ng lamb. You don't get what you want because you don't ask God. Hindi mo kung gusto mo kasi hindi ka nag-ask sa Lord, sa Panginoon. Pero nag-ask sa Panginoon, pero hindi binigay siya ng Panginoon. Kasi may alam siya. Diba? Kasi alam niya ang future ng tao. Imagine nyo, alam niya ang future ko, alam ng Panginoon ang future ng lahat. Saan na pupunta? Diba? Kasi napupunta sa eternity. Guys, ito yung number 1 sa akin na ang mga problema. Tapos, ang problema si Don, puro sila isip, doctor. Gusto ko maging doctor. Ay, gusto nila doktor. Pero tinanong ko sila, paano ang eternity nyo? Kung bumalik ang Panginoon right now, saan kayo mapupunta? Heaven or hell? Isa ko pa sa inyo. Siya ang mga doktor sa Panginoon o sa mga classmates ko. Yung iba, parang galit sa akin. Bakit daw, brother? Bakit ka kinagagalitan?
Kasi lagi sila verse, John 3:16, o hinamon ko sila, 21 to 15, basahin nyo sa akin, harap-harapan. Walang tinatago. O ayun, boom. Patahimikin ng lahat. Di ko lang alam kung review ko niya or funny ko lang. Pero brother, pag sila ay nakikipag-arguments na, huwag ka nang papasok sa arguments. Oo, hindi ako. Oo. Natahimik lang ako. Yung Panginoon na lang yung hinahayaan ko na magkiusap sa kanila kasi sabi ng Panginoon, kaya niya sila, Degma, Degma, Degma yung lahat ng away, problema sa mundo. Kasi makamundo yan. Bukus lang tayo sa Panginoon every day. Kasi kung bumalik siya, sunod yung lahat. All is vanity. Verse niyo tayo mga kapatid. Ang namig sabihin dito guys, okay lang ha? Nasa ka na, so you argue and fight, you don't get what you want. Like this na. Verse 3 ka na. Yes. Ang namig sa video. Or you want us, you don't receive anything. Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Kahit, ito yung regalo ng small housemate ko. Ano yung gusto mo? I said 40! I was so much! 100! Pero at tato na dito, anong motibo? Anong gagawin mo? Kung binigyan ng Panginoon. Diba? Yun, ayun. Tatahimik siya. Because the reason you ask is wrong. Humingi ka sa Panginoon. Pero hindi ka hihingi ng sarili mo lang. Humingi ka para din sa iba. Huwag kang mag-message. Parang yung iba, parang nakaisip ako ng ganito. Totoo lang. Ito, Lord, I want 17 sa sabi ko. Ay, wag na lang, Lord. Bagawin ko na lang yung tuloy. Gusto ko lang humingi na awa ko na mga kamulong tulad ko. Hindi ko handa. You only want to use it for your own pleasure. Ito na yung sinasabi ko. Sinasabi na, Lord, I want money. Lord, I want freedom. Di ang freedom mo sa Panginoon. Ang largest kulungan dito, hindi Brazil, hindi Amerika, mundo, is spiritual. Kung tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka tutulong ng verse na parang Panginoon. Sabi ko, gusto ko, healthy and large with God. Hindi po ganyan. Lahat, buo. Pero yung marshmallow ba? Di ba yung marshmallow, parang pipili ka na ng gusto mo doon. Then mamaya, pipili ka na naman gusto mo. Pero kasi yung parang buo. Parang ng oatmeal. Pero buo lang ah. Buo lang. Buo lang. Diba? Ito yung tinatanong ko sa Panginoon. Lord, lagi ko naman tayo ng wisdom. Kaya ang tanong ko, ano ba ang kanilang intention at motibo kung nag-receive nila yan? Kasi, pwede silang humingi, pero mali naman ang intention ng motibo, hindi yung ibibigay. Diba? Yung mga kapatid. Ay, i-add ko ba kayo? Amen. At saka, brother, kasi sa mentalidad natin, nanasik natin ang Panginoon, di ba? Sa kingdom na, alam mo yun, na ang nagpapagalaw doon ay ang Panginoong Jesus, di ba, sa kingdom niya. Ang mentalidad natin ay hindi tayo hihiling ng mga makamandang bagay, di ba? Pamula nung nakita natin yung pearl, hindi na tayo humihiling ng mga bagay na, alam mo yun, magpapasaya sa atin. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, yung mga taong ganito na nagtatanong na kapag sila ay humiling sa Diyos, hindi sila bigyan katulad ng kaalaman. Hindi ibigay ng Panginoon yung kaalaman sa kanila kasi nga mali yung motibo. Alam na ng Diyos na kaya lang sila humihingi ng ganong kaalaman ay dahil gagamitin nila for their own pleasure. Para alam mo yun, ibigay sa debate, ibigay sa ganito, ibigay sa ganyan. So ang ginagawa ng Panginoon, binubulag pa sila. Di ba? Mas lalo silang hindi binibigyan ng kaisipan para malaman yung kalooban ng Diyos. So, kaya hindi sila naka-receive kasi mali yung intention, yung thoughts, mali yung way na ang puso. So, dapat pag lumapit ka sa Diyos, hindi ka ikaw. Kumbaga, pag lumapit ka sa Panginoon, itatanggi mo talaga yung sarili mo. Na kaya ka lumalapit sa Kanya, gusto mong baguhin ka niya.
gusto mong magpakilala siya sa'yo. Diba? Gusto niyang, alam mo yun, gusto niyang ikaw mismo, hindi yung kaya ka lang lumalapit dahil may personal na interest ka, may personal na gusto kang gawin, may gusto kang patunayan sa mga tao, may gusto, yun, alam ng Diyos yan. Kaya hindi ka makareceive, hindi mo maintindihan yung salita niya, hindi mo alam yung gagawin, hindi mo alam yung ganito, kasi mali yung paghihingi mo. Kasi alam na ng Panginoon bago ka pa humingi. Sinabi na yan ng Diyos, bago ka pa magdasal, bago ka pa humingi, alam na niya yung intention mo. So kapag lalapit ka, dapat hindi ikaw yung taong ikaw. Kapag lalapit ka, dapat ikaw yung tao na bata lamang sa kanyang paningin, na ikaw yung parang walang alam na kung wala siya. Dapat ganon. Kapag hihingiling ka sa kanya, hihingi ka sa kanya, na malinis yung konsensya mo, malinis yung puso mo, yung intensyon na gumawa kung bakit mo yung hinihiling sa kanya. Brother, before na tayo. You people are not faithful to God. Ito na yun. Imagine, remember, oh no! Oh no! Oh no! Oh Lord! Yung mga taong yan, hindi faithful. Walang tiwala. Inuuna nila, leisure. Leisure. Wala kayo hindi. Leisure ang inuuna ng mga taong yan bago godly pleasure. Dahil pumupunta ka lang sa godly pleasure dahil personal mong interest. You should know that loving what the world has is the same as hating God. If you are friend to the world, you are not friend of God. Binalaan kayo ng Panginoon. Sa mga taong piti-piti dyan, magbago kayo. Hindi piti-piti lang, 100%, 0%. Sa Panginoon, 100%. Sa worldly, 0. Amen? 100 sa Panginoon, wala ka na pagmana sa iba, hayaan mo na yan, iwanan mo yan, para sa Panginoon, 101%, 101%, hanggang 200 pa yan, basta sa Panginoon, okay lang yan. Ayaw ka makaintindihan isang kumunang ako sa tinapay lang. Pwede. Kumain na po. Sige. So anyone who wants to be friends with this evil world becomes God's enemy. That's why, kung God's enemy ka dati, pwede ka maging God's friend. Pwede man, God's saint, God's best friend. Lahat na ako yan. Enemy to saint. Enemy to friend. Pero miss ni Mike, kung humingi ka ng tawad sa mga, wait lang tayo, dito tayo sa wine. Lord, kaya talikot. Di ba na-realize nila na, wait lang, receive ka ako. Tawag kapi lang, halos. Tawag ka na-receive ako. Para, doon tayo sa wide way. Miss Nina, ito po yung problema sa akin. Yung mga tao kasi ngayon, samba-samba sa mga Diyos-Diyos na wala namang kabuluhan. Modern idolatry. Money, kung inauna nila money everyday. Actually, ganyan din tayo dati, diba? Ngayon, ang ginawa sa atin ng Panginoon, naging patience sa atin ng Diyos. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, maging patience din tayo sa iba. Kasi pinoproseso pa ng Panginoon yung mga taong yan. Kumbaga parang, awa kasi yung binibigay ng Panginoon. Kasi dati, katulad din tayo nila. Ang gusto na ng Panginoon ngayon, maging, alam mo tayo, pero ang Diyos kasi yung magbabago sa tao, hindi tao. Okay? Sasabihin natin yung kalooban ng Diyos, pero hindi mo pipilitin yung tao. Kasi nga, hindi po ang nakakapagpabago sa puso ng tao ay tao. Diyos po ang magpapabago. Kaya nga sabi ni Paul, are you baptized in other name? Nagpapasalamat ako, sabi ni Paul doon, na hindi ako baptized sa ibang pangalan. Diba, ako ay baptized lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus Cristo. So, hindi sinabi doon na ni Paul na hindi mahalaga si Paul or Apollos. Hindi ako mahalaga at hindi mahalaga si Apollos.
So kung hindi mahalaga si Apollos at si Paul, mas lalong hindi ako mahalaga, hindi mahalaga ang content creator, hindi mahalaga ang pastor, hindi mahalaga ang kahit sinong tao. Ang mahalaga lamang ay ang Panginoon Jesus sa taong yon. Okay? Hindi ako mahalaga dito. Ang pinakamahalaga dito ay ang Panginoong Jesus. Hindi mahalaga ang content creator na yan. Sino yan? Hindi naman, hindi ka kaya iligtas niyan. Ni sarili nga niya, hindi niya kayang iligtas. Eh, di ba? O pastor, sino yan? Kung si Paul ay nagsabi na ako ay hindi mahalaga dito, si Apollos ay hindi mahalaga, mas lalong tayo, hindi mahalaga tayo dito. Ang mahalaga is, we are proud because, anong sabi doon? We are baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So, ang pinakamahalaga dito ay ang Panginoon. So, ibig sabihin, we are patience, then yun nga yun, endurance, patience talaga ang kailangan natin in the presence of the living God, in His kingdom. Brother. Tama ng amen na tama yun. Ito yung pasok sa isip. Ay, hindi tayo na. Sa Ephesians chapter 2. Diba, sinabi doon, before, bago ko ma-reborn again, you are led to the idols. Hindi nakakakita, hindi nakakapagsabi, hindi nakakarinig. Diba, pero yung binigyan tayo ng awa ng Panginoon, naging patient sa atin, binabi niya tayo, oh, dito tayo ngayon. Diba? Okay, lang, pasahin mo na rin ito. So, ano yung mga sasabihin ko na dito? Mag 50-50 ka, te. 50-50. Bago mo yan. Ano ka? Ipukit? Baka mag-hipukit, te. Sinasabi lang po, hipukit ka. Magbago ka. Hindi ka bilang sa kingdom. Diba? Kasi ang bilang sa, yung mga taong nabilang sa kingdom ng Panginoon, nabibilang again na, iniwan ng lahat. 100%. Wala, 100-200% eh. Ano na sa Panginoon, hindi na, umagatapa siya, kasi parang word ito, wicked word ito, kasi ang mundo ito ay sobrang kama. Diba? Lahat tayo na ay hindi maghahalaga kung sino or kung basta maghalaga dito ay makawamahal sa ibang tao. Sa lahat ng tao, di ba, worthy siya, share mo ng word of God on a heap of wisdom. Nadala mo ko siya sa Panginoon. Verse 5 na tayo, mga kapatid. Ang sa amin dito, yung hindi ko na kaya. Do you think the scriptures mean nothing? The scriptures say the Spirit God made not amen. The Spirit God made to live in us, want us only for Himself. Holy Spirit, mga kapatid, salita niya. Isip niyo everyday. Ito, dinano ito ng last minute sa akin. Saan itong kingdom of God? Ano, isip nyo. Hindi ako magbibigay ng answer. Isip mo everyday. Isip mo everyday. Yun. Malalaman nyo ang kasagutan. Oh, do you think the scripture means nothing? Yung sinasabi dito, yung scripture natin, yung salita ba ng Panginoon Ay walang kabuluhan. Yes. First Corinthians chapter 2. If they understand this wisdom, hindi sana nila sinaksak ang Panginoon sa krus. Kung naiintindihan, ngayon, we are persecuted sa pangalan ng Panginoon. But doon sa 8 beatitudes, blessed to those who are persecuted for righteous sake. Ay, wait lang, nababa nata si brother. Wait lang, baka nag-ano si brother. Wait lang, babalik pa daw si brother? Pag hindi babalik si brother, pag hindi po babalik si brother, ako yung magbubukas. Wait lang. I'm so happy mga kapatid kasi lahat ng treasures ko, lahat ng word defense ko, iniwanan ko. I'm so happy. Kayo din ata noon dati, Miss Ninay, no? Iniwanan mo ng lahat ex mo.
Oo guys, oo, totoo yun kasi pleasure yun mga kapatid eh. Ganito yung nangyari, totoo yun nga, nakwento ko dati, iniwanan ko yung ex ko kasi nga, pleasure yun every year's 11. Nag-suffer ako sa, alam mo yun, sa paglakad ng kasama yung Panginoon at mga anak ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Moises, di ba, katulad ng mga tinatawag ng Diyos noon. Nagsasuffer sila sa kalooban ng Diyos. At yun yung ginagawa natin. Iniiwan natin yung pleasure ng mundo, kasiyahan ng mundo. Ano po yun? Isa na po dyan yung ano nyo, yung asawa nyo o yung mga jowa nyo. Kasi, di ba, alam naman natin na kapag labas sa kalooban ng Diyos, hindi yan sa Diyos. Ngayon, alam natin na yung pagmamahal ng Panginoon ay lahat para po sa tao. Lahat ay para sa tao. Alam din natin na may mga bagay na limitado na ayaw ng Diyos na gagawin mo. Kaya akala natin, alam mo yun, pag sinabing pag-aasawa, pag sinabing gano'n, masaya. Pero hindi po pala kasi dito ko nasubok na after all, na alam mo yun, kaya ka palang iwanan ng taong, yun nga, sinasabi mong mahal ka pero hindi naman masunod yung kalooban ng Diyos. Ayan na si brother nandiyan na. Ayan na baka yung mahina yung kanyang ano. So, yun yung nangyari kasi parang akala natin pag mga bagay na kagustuhan natin is pabor sa Diyos, which is hindi. Hindi po, yung labag, pag hindi pa po kayo asawa, yung labag pag hindi pa kayo mag-asawa. Yung ginagawa, which is sexual immorality nga po. Wait lang po ha, brother, andiyan ka na? Okay ka na, brother? Baka siya naglalag kasi, guys. Baka naglalag si brother. So, i-ano lang natin. James, Net. ano ka ba? James 4. Parang 5 na ako, Miss Inay. Ay, dahil Miss Inay, oh. Ayan. Ayan. 5 na ako. Tuloy tayo. Yes, the Spirit God made to live in us, want us only for Him. Jealousy God po ang ating Panginoon. Ayaw na sa puso mo, may iba pa. Kaya siya lang it. Sa ito mo, siya. Siya lang it. Siya lang it. Wala kang, alam mo yan, may idolity ka na. Ay, si ganito, gusto ko ta, idol. Diba, gagayahin mo yung tao niyan. Pero sinasabi, sa akin ka lang, huwag kang mag-idol. Sa akin ka. Kasi itas ko lang, no? May dama yung Panginoon, pinayagan yung ibang mag-asawa. Yung iba naman, hindi. Sinabi ko, sa akin ka lang. Okay. Maganda yung tanong ni brother. Sinagot niya ni Paul, okay? 1 Corinthians chapter 7. Alam mo, natawa ako. Ang galing mo, brother, magtanong na. Actually, totoo, guys. Natutuwa ako sa batang to. Ang galing niya talaga magtanong. Alam mo yun? Totoo yun. Kung bakit pinayagan ng Panginoon ang mga tao na magkameron ng dalawang way. Ano po yun? Yung iba ay mag-asawa at yung iba ay hindi mag-aasawa. Okay? So, nasa generation tayo na after natin malaman yung lahat, di ba, ang babata pa natin, guys, ito nga yung umiiyak ako sa Panginoon, sinasabi ko, Lord, bakit naman ganito? Hindi ko pa na-enjoy yung buhay ko, Panginoon. Alam mo yun, Lord, kung alam ko lang na ganito dito, sana nag-boyfriend na ako ng foreigner, Panginoon, bakit naman ang aga-aga kong parang sinisisi ko pa that time yung Panginoon after kong ma-encounter siya. So, alam mo yun, binanggit daw ni Paul na sa 1 Corinthians chapter 7, binigyan niya po talaga ng two-way ang tao. Kaya sinabi ni Paul, mas mabuti na maging katulad kayo sa akin. Okay? Na hindi nag-asawa. Okay. So talagang, pero sinasabihan po doon, kung ikaw ay may way na pwede kang magpakasal, sige. Kasi ang kasal ay hindi kasalanan. Pero yun nga, alam mo na kapag ikaw ay kasal, ang piniplis mo ay dalawa. Ang Diyos at ang iyong asawa. So, alam mo yun, dito papasok yung sinabi ni Paul na talagang binigyan ng Panginoon ang bawat isa ng way sa paglakad sa Kanya. So, kung ikaw ay may asawa ngayon na tapos may Diyos ka, kasal kayo, at nakilala mo siya ngayon, at lumalakad ka sa Kanya ngayon, you are blessed. And kapag ikaw ay single, na lumalakad sa Panginoon ngayon, bago mo rin siya makilala, you are blessed also.
So talagang bago pa isinilang ang bawat isa. Or is it hindi ko po alam bakit niyo ba hinahanap sa akin, guys? Ano na, kapag dito, hindi po ako CCTV. Okay, wag niyo pong hanapin sa akin. So, alam mo yun, dito marirealize natin na ang bawat isa ay talagang binigyan ng Panginoon ng kapalaran bago pa isilang. Brother, Sige pa. Verse 6 po tayo mga kapatid. Wait lang, last question. May tanong pa ko. Diba kung kasal sila, paano kung yung mag-asawa, dalawa na kay babae, sexual immorality? hindi kasal? Hindi, kasal. Kasal, then dalawa sa sexual immorality. Hindi sila pinipili sa Panginoon, pero ang pinipili sila ay laman. Kasal, tapos hindi sila namumuhay sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Well, Guilty. Guilty po sila as, alam mo yun, kung ano yung ginawa nila, hahatulan sila dito. Kasi nga po, ang marriage po ay ibinigay lamang ng Panginoon dahil nga sa paglaganap ng sexual immorality ng tao. Korupsyon ng laman ng tao. So, ibinigay lamang po ang kasal, ang covenant ng marriage, hindi po para gawing pervert or kamanyakan ng mga taong nagpapakasal. Kita po natin ngayon na yan ang ginagawa ng mga tao ngayon dahil sa korupsyon ng mundo. Now, ang kasal po ay salvation marriage para sa mga taong godly na namumuhay sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwedeng mag-agree ang worldly na tao at ang godly na tao. When we say worldly, nakafocus ka sa religion, sa lahat, ganito, mundo. Tapos maghahanap ka ng godly na babae. Hindi ka makakakuha ng ganyan. Okay? Kasi ang godly na tao ay never ever papatol saan? Worldly na tao, unequally yoked. Okay? So, ibig pong sabihin, talagang, pag sila ay parehong worldly, alam naman natin, ang taong worldly, ang pakikipag-ibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos. Nabanggit na yan dyan nung binasa mo, brother. So, kapag ikaw ay makamundong tao, pareho kayo makamundo, hahatulan kayo ng ngiti ng Panginoon. Kasi kaya nga tayo binigyan ng spirit para tumanggi sa kasamaan ng corruption na nangyayari ngayon sa mga tao, which is the flesh to the world. Brother. And 9. James chapter 4 verse 6, but the kindness God show is greater. Hindi unawa. Alam mo yun, mercy. Kindness ng Panginoon, mercy ng pagmamahal ng Panginoon. Pero, His justice. Dami ng Panginoon, be careful about treating your Jesus. Pag hindi yung Jesus, gaya ng Bible, Satan, idol, that's it. Pagmamahal siya is kindness, sa pagmamahal siya ay may mercy. But He is justice na holy. Galit siya sa kasalanan. Diba, amen? As the scripture says, God is against the pride. Ang Panginoon ay against the pride, ego, against siya dyan. Marami ba siya? Sexual immorality, lying, lust. Lust of the eye, lust of the flesh. Hindi lang. So, matulog na ka. But He is kind to the humble. Siya ay mabait sa mga nagpapakumbaba. Hindi tinitake yung ego card mo. Benign. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Wala akong pake sa ego na yan. Diyan ka lang. I rebuke you. Pinapatulo na ako, guys. Wala na lagi, every time nagsisharing ko, lagi may distraction. Tinatanong ko sa Panginoon, galing yata si Satan sa akin, galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Verse 7 Galit sa Satan sa lahat ng tao, brother. Okay? Kasi kapag nakikita niya tayo, nakikita niya ay ang Diyos. Why? Because we are created by the image of the living God. Ito na, di ba ni-reshape ng book ni Satan yung ginawang image ng Panginoon? Ano yung bali? Di ba tiniit ang Panginoon yung tao? Di ba ni-reshape niya rin? Oo, yun na yun, totoo yun, mga kapatid. Ito yung, sino makakaalam sa kingdom ni Satan?
Yun yung kingdom na Marine Kingdoms. Sino po ang nakarinig na about Marine Kingdoms? If hindi niyo pa alam yung Marine Kingdoms, ito nga kung paano niya, ito yung sinasabing alien sa dagat, ganon, ganyan, which is hindi. Kasi demons love water. Okay? Demons love water. Now, kaya nga ang demonyo ay pumapasok sa katawan ng mga tao at dinuduplicate ang tao, ginagaya ang tao. Why? Because ang katawan ng tao is 80% is water. They love the body of person. Ikaw na gumagawa ng mga kahalayan ng ganyan, gumagawa ng mga ganitong pagnanasa, hindi mo alam na kaya yung ginagawang ganyan kasi may demonyo ka na sa iyong katawan. Na hindi mo alam, mapapunish ka na later soon. So, nabanggit ito sa Genesis, okay? Nabanggit doon about marine kingdoms. They love water. Okay? Kaya, yung mga hayop na yon is hindi na makikita nyo parang kakaiba na hindi ginawa ng Diyos. Yan, they reshape. And now, makikita natin kung anong ginawa